Yo, what's up? Welcome back nga pala sa ating video reaction. Natagalan na naman tayo bago tayo makapag-upload. Una sa lahat, shoutout muna sa collab ng Flip Top at Black Manila na t-shirt at Hypebeat sa King's Crown Clothing sa binigay sa akin na helmet. Napakaangas niyan, pare. Sa mga gusto Miss Corneto, ano lang kayo, siguro hanapin nyo lang yung page nila at makakakita na kayo ng iba't ibang disenyo doon. Shoutout Etibac Barbers, Black Manila, Captain Ads, at syempre Papakalis Clothing. Shoutout sa buong nakasubscribe sa channel na to. At yun, medyo hindi ako ano rito sa hindi ako prepared sa pakikinggan natin ngayon dahil nakita ko lang to nag-trending sa social media. Para siyang pamamaalam ni Apex sa liga ng Flip Top. Kita nyo naman sa lyrics, my life ain't so bad. Kagad, di ba? Oh my God, naiyak na ako. Hindi, nakita ko lang to mga clips sa SOCMED na parang nagpaalam na daw sa Apex. Gumawa na siya ng kanta. May mga clips ako napanood pero hindi ko pa siya napapakinggan ng buo. At syempre, kailangan natin pakinggan ng buo to. Pero kahit hindi mo pa siya napapakinggan ng buo, kung iisipin mo na yung Apex na nakilala mo, yung hinangaan mo, yung sinubaybayan mo rin sa Flip Top, gagawa ng kantang pamamaalam para sa minamahal niyang liga. So, yun. Hindi natin ito papatagalin. Pakinggan na natin to. Ito na naman tayo sa headset natin na ano. Papa naman ako ikabit to. Shoutout pala kay Lambat. Nakatunga nga sa kaya dumudulas to. Let's go. Hindi natin to papatagalin. Nakakaiyak yung beat ah. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Marami nag-aabang, marami nagtatanong, kailan battle, miss ka na namin mang baon. Bago ko sagutin kung bakit ba ganon, ibalik mo na natin sa dating panahon. Estranghero at Ramon, Yausi at Pajuts, Dado versus Looney. Eto snappy na salute, hanggang sa maligaw kay Eminem pati kay Juice. Binge watch ng grind time pagkagaling ko ng school. Rekta na kagad sa computer shop, panahong di pa uso yung Google Maps. Sinasoundtrack yung freestyle ni Supernap, ako'y nahuli ng rap parang nabubitrap hanggang sa Sinimulan talaga ni Apex dito sa kung paano niya ikwento, no? Ikwento yung pagsisimula niya. Yung intro pa lang parang nakakaantig na kung kailan narating yung tuktok saka naman nagkaroon ng tuldok. Parang ang nangyari kasi yung inaasam ng taong maganap na battle, na pinakamalaking battle siguro na Apex sa buhay niya yon, yung laban niya kay Sinyo. After nandun pa nagkaroon ng tuldok. Nakakalungkot. Sakto yung beat, sakto lang yung pagkalumanay ng rap ni Apex. Talagang parang kukurot at kukurot sa damdamin mo.
shop. Panahong di pa uso yung Google Maps. Sinasoundtrack yung freestyle ni Supernat. Ako'y nahuli ng rap, parang nabubitrap. Hanggang sa mapanood yung Camel Toe versus Datu. Brand new, ginanap sa Quantum. Acapella parang Dumbfounded versus Tantrum. Tagalog pa, kaya yung dating ay naging times 2. Tinignan ko kung may Facebook sila. Gusto ko na malaman kung meant to be ba. Di lang simple na asaran parang be. Buti nga, inisip lang yung legacy, may A to Z pa. 2010, kalabang ko si Harlem T. B-A-T-T-L-E-R-A-P. Komedyante na rapper parang Michael V. Nagapi ng unang salang pero ice lang G. Ako'y OG parang Obi-Wan Kenobi. Unang TF ko noon kay Daddy Jody. 500 pesos yung inabot kay Toti. Pasimple low-key palihim parang Shinobi. Unang laban ko 17 anyos. Nung natalo winning streak na pagkatapos. Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili pinag-isipan ng maayos. Ang bigat nun. Kasi si Apex, meron siyang ano eh. Alam ko, nagsiman si Apex. Nakatungtong siya ng barko. Tapos, ayun ang pinakamahirap na pagpilian. Parang pinagpilian niya yon rap or yung profession niya. Siyempre, hindi naman lahat magtatagumpay sa pagra-rap. Pero nakakabilib kung paano pinili ni Apex yung rap. Nakita mo na kung paano siya lumago bilang isang battle MC, bilang rapper. Hindi, kahit pa paano masasabi mong naging tama rin desisyon niya. Kasi hindi niya rin alam yung kakahantungan niya kung nagsiman siya o pinagpatuloy niya yung pagbabarko. Pero ano't ano man doon siguro, tingin ko pareho magiging successful naman si Apex doon. Pero yun nga, nung pinili niya tong pagrarap, pagbabattle, tapos may gantong nangyari sa istorya ng karir niya, parang sobrang nakakalungkot, ang bigat sa dibdib. Pakinggan natin to. Talagang kinukwento lang ni Apex. 17 anyos, nung natalo winning streak na pagkatapos. Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili pinag-isipan ng maayos. Pagbaba ng barko, wala nang doubt. Nilabanan ko kagad si Brian Lau. Imbis na magtik-tik kalawang mamili ng weak na kalaban. Ang gusto ko pick na agad bakbakan sa south. Nababad ng gusto, lalong pinahusay. 1, 2 por 2, 3 isa buhay. Naihanay ako sa mga tunay. Yung bata na nag-solo flight dun sa Malugay. Dumaan ng pandemya, handa pa rin gumera. Kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Di na ata to yung liga na kilala ko. Fast Ito yung ano eh, siguro ito lang yung hindi ko masyadong magets. Pakinggan nga muna natin. forward 2022. Laban ko kay Senior, ready execute. Yung lugar sobrang grimy, pwede rin gumera. Kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba Yun yung ano kasi, yun yung alam ko yun yung pinaka naging ugat kung bakit umabot sa ganito to. Yung ano na to, yung nangyari kay Apex. Kasi yung pandemya, may mga battles doon na nagpupustahan talaga yung mga MC, mga battle MC. Sa small room kasi parang kami-kami lang eh. Kami-kami lang nandoon. Pero katuwaan lang naman yun. Nagsimula yun sa mga pasikwe-sikwenta, 100. Simula nung ano yun, siguro mga ilang event. May mga pustahan ng ganong katuwaan. Siyempre, parang buryong-buryo tayo pare-parehas nun, di ba? Eh kami, ayun yung pinaka-band namin sa lahat ng problemang dumadaan. Pagdating doon, tamang kulitan lang kami. Nagkakapustahan. Pero, hindi ko alam kung ba't na i-big deal yun ni Apex. Yung ganong sistema na maliitan lang. Kasi doon nagsimula yun eh. Sa barracks yung tampo niya eh. Parang ganon eh.
Kasi, pero tingin ko talaga, kaya na big deal na Apex yun yung nakikita niyang rason. Kasi, yung nangyari sa akin sa sunugan, um, nagkasagutan kami ng Apex. Magka-chat kami. Para may post ako noon na minessage niya ako na G, wag ka mag-self-destruct, ganto ganyan. Na parang sabi ko, tinitira ko daw si Looney. Hindi naman sa tinitira ko si Loons noon. Parang may ano lang ako noon, may post lang ako na tingin ko, naging applicable lang ng bahagya kay Loons dahil sa word na gasolina. Kasi sabi, parang ang sinabi ko noon, ibang apo yung ibang apo yung ibang apo yung malilikha ng gasolina na to para sa akin. Parang ganon. Naakala nila, after laban ko kay Saki, nag-post ako para paringgan si Looney. Kaya nagtaka ako kay Apex, tapos parang pinipilit na Apex na si Loons daw, kino-question na yung sarili, ano daw, iniisip na ganto ganyan, nag-iisip daw si Loons. Sabi ko, kung si Loons yung nag-iisip kasi, dapat siya yung kumausap sa akin. Pero si Apex yung humarap sa akin nun. Tapos puro tawag lang si Pex nun, puro tawag, nag-uusap kami. Nagkakasagutan kami kung paano ba yung judging. Basta hindi ko na alam kung ba't kami umabot sa ganon. Inilalaban niya multi, inilalaban ko bars. Basta parang ganon yun, ganon. As doon kami parang, medyo naging mainit yung usapan, pero hindi naman umabot sa pagkakataon na naging magkaaway kami nun. Tapos ang huli niyang sa akin sinabi na, G, pare, baka naman maka-apekto to sa semis ko. Sabi ko, hindi naman niya ba't paano makaka-apekto yung, ano ba, yung, hindi ko alam kung may guilt ka ba sa nangyari sa akin sa sunugan, bakit parang nagiging, paranoid ka? Parang ganun yung sinabi ko sa kanya. Hindi kasi daw, ganto ganyan. Although lamang kami doon, mga 3Gs talaga doon. Sabi ko, wala namang 3Gs na maghuhurado, tingin ko. Kasi ganun naman talaga yun eh. Alam naman din nila Arik yung nangyari. Di ba? Nagkaroon ng issue. Kaya hindi hayaan ni Enigma yun na may 3Gs na Siguro kung mayroon man, hindi namin totally sobrang dikit o kasi Raquel o galing sa malayong lugar yon. Hindi ko alam kung bakit tinawag sa akin na Apex yon, na baka daw maka-apekto sa semis niya. Sabi ko pa nga sa kanya, kung gusto mo G, kahit di na ako manood eh. Parang ganun eh. Kasi parang ang dating sa akin nun, babawian ko siya, parang ganun. Hindi naman ako magja-judge, sabi ko. Hindi naman ako magja-judge nun. Kahit nga hindi na siguro ako po manood eh. Kaya siguro nung nangyari, natalo siya, umapir pa siya sa amin nung pagbaba niya, pagkuha niya ng talent fee. Kaso paglabas niya, doon namin nakita may post na siya na parang iba na yung vibe sa barracks. Tuloy muna natin to. Yung sistema walang tinatalo. Gumera kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera. Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Di na ata to yung liga na kilala ko. Fast forward 2022, laban ko kay Sinyo, ready execute. Yung lugar sobrang grimy, pwede MB shoot. Binuhos ko, walang natira, miski na residue. Dahil sa pustahan yung karir ang tinaya ko. Ayoko lang yung sining natin parang ginagago. Galit yung ibang tao, pero may resibo, merong video, garapalan na hindi na tinatago. Yari ka pati yung presidente binangga mo. Alam kong pwedeng kahinatnan ng ginawa ko. Buti kahit papano, merong pinagbago. At di totoo na matagal ko na yung pinaplano. Kung meron kang problema, dapat kinausap mo. Malapit na yung battle nung nadagdag yun sa sulat ko. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha kampyonato na inaasam. Liga ay sinasaktan, tangin ang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Yung pusta 1,000,000, alam kong Ayun nga, sabi ko na nga ba, parang yung yung pagkatalo niya kay Goryo. Pero, bago kasi umabot dun sa battle nila ni Goryo, may ilang battle pa si Pex.
na ganun yung sistema. Nagpupustahan din yun, laban niya kay Bagsik, laban niya kay Mastafit, nagpupustahan din kasi yun eh. Isang buong quarantine yun, mga pustahan yun. Kaso naging big deal lang talaga yung natalo siya kay Goryo, na parang doon niya nasinita na yung pustahan. Tsaka hindi pa naman malaki yung pustahan nun. Tapos alam ko yung video na nakita niya, yung kay Don Pao yata na may hawak si Don Pao na pera, maraming pera. Pero siguro pinakamalaki lang na pustahan nun, yung finals namin ni M-Site yun eh, mga 1,000. Parang ganun. Kaya doon kami nalabuan na bakit yung pagkatalo niya kay Goryo, doon niya inano yung pustahan. Pero yung mga panahong nanalo siya kay Big Bagsik at Mastafit, hindi niya yun di niya yung binibig deal. Sana kung talagang big deal talaga sa kanya yun eh. Kung ayun talaga yung concern niya na yung sining natin parang yung ginagago. Dapat siguro pangalawang laban niya kay Mastafit, may linya na siya about doon sa pustahan na yun. Kung yun talaga yung concern niya, para sa akin lang naman. Ayun lang yung para sa akin. Kaso nangyari, nung natalo lang siya kay Goryo, doon lang siya nag-react. Kaya doon naman kami nalabuan, parang ang labo naman nun. Kaya ang nasa isip talaga namin nun, naging paranoid siya after namin mag-usap, after na nangyari sa sunugan, lumaban siya kay Goryo. Nung natalo siya, siguro inisip niya na pinagtutulungan namin siya, sinadya namin yon na wala namang 3GS na hurado. At sa reaction, lamang siya eh. Lamang siya sa reaction laban niya kay Goryo. Pansin na pansin namin nun, lamang siya sa reaction. Hindi na namin saklaw kung anong maging ng horado doon. Maging tingin kung paano ginudge yung battle nila doon. At yun nga, kung ang concern niya talaga, kung ayaw niya yung sining ginagago, sana yung dalawang nakuha niyang panalo, meron na siyang meron na siyang reklamo. Na kahit nanalo ka, may reklamo ka na, huwag naman tayo magpusta kasi baka sira sa daloy ng tournament. Alam mo yun? Yun lang naman yung para sa akin, para kay Apex. Hindi ko naman to sa pinagtatanggol sa Enigma. Ito yung nakikita ko lang din na mali ni Apex. Parang naging mali niya kung paano niya niyakap yung na yun eh. Yung sitwasyon na yun eh. Kasi ako, sinabihan niya ako na wag ako magpadala sa emosyon ko, wag ako mag-self-destruct. Nadadala daw ako ng emosyon ko. Pero siya rin, nangyari din sa kanya yon. Kung ano yung inano niya sa akin, kung ano yung pinapayo niya sa akin, hindi niya rin na-apply sa sarili niya yon. At siya rin mismo nagpadala sa sarili niyang emosyon. Dahil lang naman dun yon sa emosyon niya, kung bakit siya natalo nun. Hindi ko alam kung ano yung pinaghahawakan niya. Kung para sa kanya panalo talaga siya, hindi naman namin kasalanan yun. May mga hurado naman doon. At hindi ko rin masasabi na niluto siya doon, pinagkaisaan siya doon dahil lamang siya sa crowd reaction eh. Mas balance siya noon. Mas mahaba nga lang yung rounds niya. Na dapat kino-consider yun sa tournament. Kung isipin natin. Noong mga panahon na yun hindi katulad ngayon. Kahit lumagpas ka sa oras, alam ko kina-counted na eh. So yun, hindi ko kinokontra yung kanta ni Apex. Sinasabi ko lang din yung kung bakit niya nasasabi yun, ano ba yung sa palagay niya, sa tingin niya, ganto ganyan. Yun lang sa akin. Kung napunan niya yung sugal, na umabot pa yun ng milyon-milyon eh. Siyempre, kaya naman talaga eh, matagal na yung pustahan eh. Looney Delo, di ba? Sino mga fans ni Delo na talagang todong pumusta, parang ganun eh. Nagpupustahan talaga dyan. Lalo ngayon, nung nauso yung mga online betting pa nga eh, di ba? Aware naman si Pex doon, aware siya doon. At hindi natin masisisi na si Toyo, tropa ni Sinyo, na talagang mag-aalok ng 1 milyon. Alam ko, hindi naman napalaban yun. Hindi naman maapektuhan yung liga nun eh. Pustahan, pampainit yun. So, pero sa loobin ni Pex to,
Nirerespeto ko naman yon, pero sa akin lang, sa nakikita ko at alam ko, ayun lang yung masasabi ko doon. Pero siguro, emosyon niya to, ah, hindi natin pwedeng ano yun. Hindi naman sa atin na kinokontra natin. Nagbibigay lang din tayo ng opinion. At yung kasi talaga, um, kumbaga, ando doon ako nung nangyari yun. At nag-usap kami ni Apex. At tingin ko talaga naging paranoid lang siya nun. Ayon sa naging pag-uusap namin. Let's go. Di nakuha kampyonato na inaasam, liga ay sinasaktan, tanginang pustahan yan dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Yung pusta 1,000,000, alam kong talo na ako. Dagdag mo pa gawain nung mga hurado, tensyonado, emotion, pressure, halo-halo. Kaya sa entablado, nagmukha akong barumbado. Lumipas ang 3 taon, siguro nawala na yung mga tampo ngayon. Flip top anniversary, nag-ayam pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Walang driver si Luns kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki sa grabay sumakay. Kahit di imbitado, pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay. Bumili ng sariling alak at ng mangunguya para di masabi na ang kapal naman ng mukha. Nandun din lahat ng pasimple na nangungutya, pero baliwala, good level yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic, pati si Luns wala pa. Ba naman yan awit, tinawag ng bantay, si Enigma daw nagalit. At ang sabi sa akin, pinapaalis ka ni Arik. Ang sabi ko, ganun ba? Di na ako nagtanong pa. Sana lang hinarap niya ako, gusto kong mga musta. Kahit di nabigyan ng laban ay wala akong pake. Basta matapos yung gabi na maayos kami. Kaso eto na yung ending ni Tanga. Pero ang bait ni Kuya Dennis talaga. Ba't ka pa pumunta? Ekis ka na nga, Diyos nga nagpapatawad, ay 80s ka pala. Tinanggap ko kahit na masakit, at least malinaw na din ako makakabalik. Na-miss ko yung yanig, pagod at stress lang kung maraming sabik. Kay Bato sa Apex, but I guess this is the end. Di na kailangan i-call out sa big event. Hinihiling kasi pag bumanat hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin, kalaban titirisin. Shout out sa mga bago, hindi pa bulong. Mindanao, Visayas, pati sa Luzon. Dire-diretso lawag magningas kugon. Nauubos na yung magaling, mali ako dun sa mga tagahanga na nanonood sa akin. Hinugot nyo ko sa komunay na malalim. Di ko man matupad ng mga bulong sa hangin. Gusto ko malaman yung kayo bumuo sa akin. Sa buhay natin kailangan ng sakripisyo upang marating ang sariling paraiso. Merong dahilan kung bakit natatalisod. May plano ang Diyos kung bakit ka nandirito. Pasensya na kahit hilutin ko kapos. Eto na yung huling minuto ko tapos. Salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Flip Top, mi ultimo adios. Nakakalungkot, putang ina. Tang ina, nakakalungkot 'yon. May lumabas lang na mga post na about dun sa pinaalis daw nga si Apex ni Arik, pero sa tingin ko parang ano hindi siya makatotohanan na hindi hindi ano hindi parang hindi magagawa ni Enigma yun. Kala ko baka mga peke lang. Pero ito, sinalaysay na Apex dito lahat na totoo pala yun. Kung iisipin mo yung senaryo, magiging masama si Enigma. Masama ugali ng Enigma. Na pinaalis niya si Apex. Pero kung totoong titignan mo yung sitwasyon, hindi mo masisisi basta-basta si Enigma. Siguro makikita mo rin yung side, yung part na ganun pala kabigat yung nagawa ni Apex kung bakit yung nagawa ni Enigma. Kasi yung
yung sinabi niya doon sa laban niya kay Sinyo, napakatinding paratang nun eh. Na parang wala nang pakialam si Arik sa kultura kasi may anak na siya na binubuhay. Tingin ko yun yung pinaka hindi nagustuhan ni Arik. Parang ano eh, parang hindi nagustuhan ni Arik yun. Una sa lahat kasi kung sasabihin mo kay Arik yun na may anak na siya na binubuhay, sa akin kasi yung mga battle MC, parang anak na rin ni Arik yun eh. Sa totoo lang, pag may mga kapatid tayong nasushoot sa Oblo, mababalitaan mo si Arik yung nagpapiyansa. 'Di ba? Pag yung mga may mga namayapa, si Arik yung nandoon, nagbibigay ng tulong. Kumbaga kahit papaano obligasyon pa rin tayo ni Arik eh. Hindi siya para tuldukan mo sa paratang na may anak ka ng binubuhay kaya nawalan ka na ng pake sa kultura. Una sa lahat, ang dami rin namang battle MC na binubuhay ni Arik ng Flip Top. Kumbaga nagtutulungan tayo, parang nagtatrabaho tayo kay Enigma. At the same time, pag may problema tayo, kay Enigma tayo tatakbo. Maaasahan mo pa rin siya. Nauobliga pa rin siyang tulungan ka kasi nga may siya eh. Kung may utang na loob tayo, si Arik din may tinatanong na utang na loob sa atin. Palitan lang kasi siya ng pabor eh. Kaya parang napakabigat sabihin nun na wala nang pakialam si Arik dahil may anak siyang binubuhay. Kung titignan mo, sa loob ni Apex to, marahil para sa kanya, tama lang na ma-express niya yan. Pero bilang nakikinig, bilang neutral, gaya ng sinabi ng Apex, alam niya pwedeng kahantungan ng ginawa niya. At eto na yon. Eto na yon. Para sa akin, sana naging handa na lang si Pex doon. Pero, pinilit pa rin ni Apex na makapag-ayos sila ni Enigma. Ilang taon kasi yung lumipas. Sana kasi unang hakbang mo pagtapos ng battle, alam mo kasi na mabigat yung pinagsasabi mo. Diba? Hindi lang kasi yung sinabi mo yung pinatunayan mo. Yung parang nilaban mo eh. Pati yung mga sinabi ni Akata, nung panahong nandoon siya sa sunugan sa Kumu, sinabi mong tama yung mga sinabi ni Akata, masakit lang pagkakasabi niya. Diba? Lahat yun, lahat ng sinabi ni Akata, kontra kay Enigma. At hindi pa yun yung era na na parang dating-dati pang sama ng loob yun. Alam mo yun? Kasi ang naging dating niya paninira eh. Parang ganun eh. Parang siniraan mo yung liga. Parang ganun yung naging dating niya. Hindi ko inaano si Apex. Kumbaga, tinitignan natin to bilang balanse. Balanse natin siyang tignan. Neutral dapat tayo. Sa side ni Apex, nakakalungkot na bakit niya dinanas yan. Pero yun talaga yung kinahantungan ng sinabi niya. Nagsimula sa lahat naman tayo siguro nag-aasam na magkampiyon. Pero pag kung sakali man na hindi mo talaga pwedeng sabihin na huwag ka magpalamon sa emosyon. Hindi mo alam kasi yung hirap ng nasa ganong sitwasyon. Lalo pa ako noon, yung sa akin naman, 2 tournament yun, talagang tuyot na tuyot yung utak ko. Kaya ang lang, solid to sa Apex eh. Solid to makisama. Kumpare ko to, nakakalungkot, para sa akin nga nakakalungkot na yung nangyari sa amin, pero mas nakakalungkot yung nangyari sa kanila ni Enigma. Dahil nung mga panahong wala pa ako sa liga, makikita ko na silang dalawa. Siya yung isa sa mga tinitingala ko rin sa Flip Top. Nakakalungkot sobra na hindi na natin masisilayan si Pex sa Flip Top. Pero, yun nga, gaya ng sinabi ko,
handa akong tulungan si Pex para makabalik. Sa ngayon, hinihilot ko unti-unti, isa-isa. Kasi hindi ko na lang titignan yung sa mga gusto matuloy yung laban namin. Hindi na para dun yun eh. Kung mapagbibigyan, sabi ko, kahit walang talent fee, kahit di na ako manghingi ng talent fee, matuloy lang yun. Matulungan ko lang yung kumpare ko. Idol ko rin sa Apex. Lahat ng tagahanga ng Apex. Kahit ano nga kahit alam ko galit na galit yung mga yan sa akin, pero tangan yung naawa ko bigla kay Apex, man. Kung saan na rin napadpad yung shit namin. Yun siguro, ayun, hinihingi ko ng tawad sa kanya yon. At ngayon parang gusto kong tulungan si Pex, tangina, kahit di na ako mo ng talent fee. Gusto ko, tangina, bigay natin yung laban na naudlot. hindi man naging maganda yung ano natin, pare, pero handa pa rin ako. Kasi hindi lang naman ako yung gusto makita ka sa taas ng entablado. Siyempre, lahat ng mga kapatid natin sa liga, mga fans mo, fans ng battle rap, gusto ko pang masilayan ng mga yan. Kaya ako makakatulong man yung isasakripisyo ko na yon para sa'yo, tangina. Kakausapin ko pa si Arik. Si Kuya Dennis pa lang nakakausap ko eh. Siguro, ang pinakamagandang gawin na lang natin dito sa mga fans na Apex, fans ng battle rap, wag na lang tayong magkomento ng kung ano-ano about kay Pex, about kay Arik. Kumbaga, tignan na lang natin yung sitwasyon. Mas magandang gawin na lang nating banayad lang. Huwag tayong maggumawa ng kung ano-anong argumento, mga peking shit. Para hindi masyadong gumugulo. Kasi, pag nagsalita ka ng against kay Enigma, against kay ganito, may mga page na kukuha dyan na pwedeng mag-trending yun eh. Na magpapalala ng galit o tampo sa isa't isa eh. Gets nyo ako? Sana ganun na lang yung mangyari. Hayaan na muna natin maghilom. Kasi marami naman kaming gumigit na. Isa na ako. Kasi ako yung gumawa kasi ako ng GC ng mga kapatid nating heavyweight sa flip top na magsama-sama kaming kausapin si Arik na matuloy yung laban namin na Apex. Siguro gawin na lang natin banayad pare. Huwag na natin palakihin yung apoy na umabot na sa pagtatapos. Nakakalungkot. So yun, tangina. Sana magtagumpay tayo na mahilot si Enigma para maikas yung laban namin na Apex at makabalik siya sa liga. Ako hindi ko rin para paguran to. Kung hanggang saan ko kayang kulitin sa Enigma, di ako mapapagod kasi syempre marami nag-aabang kay Apex. So yun, gawin lang natin banayad to. Wag na natin palalain. At titignan na lang natin yung yung kakalabasan ng kung ano man mapag-usapan namin. Siguro na lang sa mga fans sa Apex, kung solid fan ka, mag-post ka na lang siguro, hashtag Apex ibalik sa liga, mga ganun, 'di ba? Hashtag Apex Enigma, tapos heart, para mga ganun na lang. Kaya kung solid fan ka, mag-post na lang tayo ng hashtag Apex ibalik sa liga. So yun, parang kasi yun parang pre-Looney dati, nung nakulong si Luns. Ayun na lang siguro yung palaganapin natin. Huwag na tayo magsalita ng kung ano-ano. So yun, hanggang dito na lang to. Maraming salamat sa inyo. Tangina, bago pa ako maluwa sa kanta ni Paring Pex.
Yun. Malaking shoutout sa iyo, Pex. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, pinagdadaanan nyo ni Arik, sana naway matapos din yan. Magkapatawaran. At sana may apex pa rin na makita yung mga sinamahan tayo magpagod sa kada event. Naglaan ng pawis, gumastos, naglaan ng gutom, ng uhaw, sinakripisyo rin yung mga sarili. Yun. God bless pare, ingat ka palagi.